Maya, kung ano, wala naman po ginagawa masama. My son will ask me who did show you the bullet. That's it. But I'm not the one. Hi everyone! Isang Pilipino na magtatrabaho sana sa ibang bansa ang nabiktima ng tanimbala modus. Sa video na ito ay tingnan natin kung paano nagbabalik na naman ang mga kawatan sa airport. Panoorin natin ang video na ito. Ito po si alias Mark na 28 years old at OFW na papunta sana sa Cayman Island upang magtrabaho. Gusto sana niya magtrabaho sa ibang bansa upang maiahon ang kanyang ina sa kahirapan. Siya na lang kasi ang inaasahan ng kanyang ina dahil sa makabilang buhay na ang kanyang ama dahil sa sakit. Pero nung dumaan sa final screening ang bagahe ni Mark, ay itong airport transport security ay nakakuha ng 4 na bala sa kanyang bag. Bakit nung unang screening ay wala silang nakitang bala? Halos maluha-luha naman ang boses ni Mark dahil sa tanimbala modus na ito. Didismaya, kung ano, wala naman po ginagawa masama. Yung trip ko, pinagkirapan ko na mga permit, di ko na po sasayangin lahat. Dagdag pa ni Mark na paulit-ulit niyang chinek at tiningnan ng gamit sa kanilang bahay para makasigurado na nasa maayos ito. Kaya nagtataka siya kung paano nagkaroon ng bala sa kanyang bag. Sinubukan naman ni Mark na humingi ng tawad at baka sakaling maituloy pa niya ang kanyang biyahe sa pinagtatrabahuhan sa ibang bansa, pero hindi siya pinayagan. Sa ngayon ay nakakulong si Mark sa PNP Aviation Group sa NAIA at sa kasamaang palad ay may haharapin pa si alias Mark na kaso dahil sa election gun ban at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Ang akin naman dito ay anong gagawin ng pasahero sa bala kung wala naman siyang baril? Dapat dito ay kinukumpiska na lang kung wala namang baril ang pasahero dahil ginagamit ito ng ilang salot sa airport ang butas na iyon upang kutungan ang mga pasahero. Ang ikalawa naman po ay itong nangyari sa isang senior citizen na isa na naman pong uri ng tanimbala. Ayon kay Sachi Saul, ay madami daw siya nakikitang post sa paglalagay ng bala sa airport at hindi daw niya akalain na mararanasan ito ng kanyang tita. Kadalasan daw na target ng mga tanimbala na ito ay ang mga senior citizen. Mabuti na lang daw at ang kanyang tita ay hindi nagpapadala sa gaganapin sanang pambubudol. Marami daw ang lumapit sa kanila na tauhan ng NAIA na talaga namang budol ang nangyari. Mabuti na lang at meron daw anak ang kanyang tita na isang immigration officer sa US at kinabahan ang mga nagbabalak gumawa ng hindi maganda sa matanda. Pinaperma na lang daw sila ng acknowledgement receipt para sa documentation, kaya pinalagpas na lang ang lola na makabiyahe. Punta nila na senior na tapos nag-wheelchair pa. Kaya siguro parang naging target nila yung tita ko. Kala siguro nila hindi na makapag-isip ng maayos gaano. Ang ikatlo ay itong March 8 kung saan isang senior citizen ang hinabol at hinarang nitong mga inspektor na ito. Panoorin niyo po kung paano hiyang-hiya ang pagbumuka nitong mga inspektor na ito sa ginawa nila sa matanda. Idinaan ng senior citizen ang kanyang bag sa x-ray machine. Wala naman nangyaring aberya at naglakad na ang grupo kasama ang senior citizen palayo. Pero hinabol ng mga inspektor ang matanda at sinabing may bala daw ang kanyang bag. Bala? Hindi tama yan. Senior kasi siya eh. Ngayon, teka lang, sobra ano ba? Ano? I-report ko kayo. That's too much. That's too much. That's too much. Mami, O baka ito! Pang-ano ko to sa ilong. sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung abalang ginawa nyo. So hindi nga kami. So hindi nga kami.
Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. Nakuha So na hindi po nga namin. po kami. So hindi nga po kami. Pasensya Confirmation na lang po. po. Marami kasi information. Wala ako dun sa nangyari, ma'am. So hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So hindi nga po kami. Yung last Wala kasi kaming x-ray dito, ma'am, para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na, di ba? Ano naman yan talaga? Kala ka rin. Noong makita ng inspektor na ito na hindi sila uubra sa ginang at sa kanyang anak, ay agad-agad na lumayo ang mga inspektor na ito na parang guilty dahil nabisto ang kanilang kalokohan. Kasi anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Sabi nyo pagbasyo. Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaang pumunta dito kung meron kayo na check from there? Andyan sa backpack. Anong ba na ng water pagpasok? Binigyan na ng water agad. Nanginginig din ako. Pati ako nagpapalpit. Passport mo. Ginawa naman ng aksyon ng Secretary of Transportation na si Vince Dizon at sinibak ang tatlo sa kanilang trabaho. Saludo po ako sa inyo, Secretary Vince Dizon. Sana po ay ganun din po ang gawin nyo sa mga bagong kaso ng tanimbala. I hate to do this, okay? Alam ko mahirap mawalan ng trabaho. Lalo na ngayon. Napakahirap ng buhay. Pero, sana po, we are sending a message loud and clear to everyone in government and everyone in the DOTR, everyone in the airport, everyone in the port, everyone in the railway, everyone in the road sector, LTO, LTFRB, everyone, that we will not tolerate this sort of behavior against our citizens. So we are hereby announcing the termination of all the people in the OTS who were involved in this incident. 3 personnel. Hindi po kami nagdadalawa. We are not fooling around here. Hindi kami nagloloko dito. Kung akala nyo nagloloko kami, nagkakamali kayo. Kung akala nyo, ginagawa lang namin to for show, nagkakamali kayo. No, and the appropriate investigations will be conducted and the proper administrative charges will be filed after the investigation has been conducted. But now we are terminating them already today. I've already instructed General Bisnar to issue that order today. Sa lahat po ng mga Pilipino, ay lagyan nyo po ulit ng plastic ang inyong mga bagahe. Dahil itong mga tanimbala modus ay mukhang nagbabalik. Sino ba namang pasahero ang maglalagay ng bala sa kanilang bagahe, lalo na at hindi naman ito basyo? At aanhin naman nila ang bala kung wala naman silang baril. Sana po ay magkaisa ang mga Pilipino at gobyerno na puksain ang grupo na gumagawa ng kalokohan sa airport. Mag-iingat po kayong lahat at have a safe travel. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.